po ng nagawa nila, yung mula sa pag-place under protective custody kay Senator Bato hanggang sa paggamit ng sasakyan para sa pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla, hanggang sa mga sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yun na nanguna sa pambabaril si Sergeant at Arms Aplaska ay lahat ng ginawa nila upang mapigilan yung pag-aresto kay Senator Bato ay ginawa nila ay nagawa lang nila dahil sa office na ino-occupy po nila. So tingin po namin ang akmang venue para sa pag-file nito ay sa Ombudsman. At saka continuation lang po ito sa maraming boses mula sa taong bayan, mula sa civil society na nababahala, nalulungkot, nalilito, nagagalit dahil sa nagiging kalagayan ng ating Senado ngayon na talagang I think we've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo, ka-unpredictable, at saka talagang nawawala yung kumpiyansa ng taong bayan dito. Kaya mahalagang hakbang po yung pag-file ng obstruction of justice para magkaroon ng consequences yung mga ginawa ng ating mga senador at saka para magkaroon ng pananagutan para sa mga issue na ito para manaig po yung dulot to. Sir, two questions, sir. Dagdag ko lang po that we have forwarded a copy of our complaint to the ICC itself. Sir, sa tingin niyo, ba kailangan niyang mag-resign ni Senate President Alan Peter Cayetano because of yung nangyayari kay sa Senado? I think we agree with that, Paul po. So sa ibang mga bansa for much less controversy, nagre-resign na po yung mga leaders. Yung gulo sa Senado natin ngayon, never po natin nakita sa ating kasaysayan at saka talagang sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. So I think on that basis alone, karapat-dapat po siyang mag-resign. Sir, just your comment, baka sabihin nila kasi wala namang valid warrant of arrest, so there's nothing to obstruct. So ako and everyone here naniniwala po kami at marami pong naniniwala na parte ng soberanya ng Pilipinas yung warrant ng ICC. Usap po tayong pumasok dito noong 2011 at bagamat umalis din po tayo dito noong 2018 ay kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institusyon dito sa Pilipinas ay kumikilala sa otoridad ng ICC para sa period na naging parte po tayo doon. So from 2011 hanggang 2018. So I think kung gusto po nating panindigan yung ating soberanya, kailangan po nating kumparin yung pag-file ng arrest. Sir, particular, sir, anong specific na pagtulong ni Senate President Cayetano at Robin Hood Padilla dun sa pagtakas? So yung kay Robin Hood Padilla, malinaw naman po yung kotse niya po yung ginamit upang sa pagtakas kay Senator Bato, tsaka siya mismo yung nagsabi na pinagamit niya po. And again, malinaw naman na may warrant kay Senator Bato, so malinaw obstruction of justice yan. Kay Senator Alan Peter Cayetano naman ay yung paglagay sa protected custody kay Senator Bato na medyo hindi malinaw yung basis kung bakit niya ginawa ito. At saka yung pagiging supervising authority kay Sergeant at Arms Aplaska, I think these are things na warranted po for obstruction of justice. Sir, bakit kailangan may copy po ang ICC nung local complaint po natin dito? We're doing it for information lang po. Alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice, pero hindi naman it's as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case. Sir, hindi nyo ba parang pinangungunahan yung DOJ? Kasi I understand mayroong ongoing investigation ang DOJ in this case and the PNP through CIDG has been submitting pieces of evidence tapos yung mga nagagather nilang information about it. So, separate ba to or parang magka-link naman? Kung maaari kong sagutin, yung CIDG complaint did not include Alan Peter Cayetano, Senator no? So yung kanila, we thought we should include Senate President Alan Peter Cayetano because he was also very much implicated. Dagdag din natin yung hiningi ng NBI initially yung cameras, yung recording, CCTV, at hindi nila ibinigay. So sa amin, obstruction na naman yan ng legitimate na investigasyon ng isang legitimate authority to understand what happened. Meron pa siyang the Senate is under attack, other issues that really show na parang
pinagtatakpan. Pangalawa, sa amin po, ordinaryong mamamayan kami. At meron ho karapatan ang ordinaryong mamamayan kung nakakakita ka ng krimen na ikaw na rin mismo ang nag-file. So hindi ho namin pinangungunahan ang gobyerno, ginagamit lang ho namin ang aming karapatan bilang mamamayan at in-encourage ho namin lahat. Diba? If you see something wrong, if you see a crime, say so. Tell the authorities, bring your cases. Kasi ho, ang point ho ng civil society is we want our people to be vigilant tungkol sa karapatan, sa rights nila. At yun ho ang aming, hindi ho namin pinangungunahan. Pero this will not affect the ongoing investigation of the DOJ. Kasi sabi din ng CIDG during your press con na parang it's up to the DOJ to determine kung sino yung mga kakasuhan in relation to the Senate gunfight and escape of Senator De La Rosa. Sa aming palagay po yung ombudsman, kaya ho kami sa ombudsman nag-complain, no? Sila ho ay rin may karapatan na mag-coordinate with the DOJ. On a related issue, sir, ano po yung posisyon ng civil society doon naman sa 2 araw ng pag-boycott ng majority senators sa